Hi everyone! This is another episode of Ballroom Exonahan with yours truly, Siza Mizrahi. Ngayon naman, ang interviewin natin, syempre, one of our own from the House of Mizrahi Philippine Chapter, we have Dekun. Hi everyone! Yes, ang haba ng Dekun. Oo. Extended version. I love it. Sa mga hindi nakakaalam, si Dekun galing siyang Japan. So ano talaga siya, TNT siya dito. Charot lang. Joke lang. Baliktad. So, matagal na siyang tumira sa Japan for like a long time. Ano yun? 12 Matagal years. na. Yeah, 12 years siya sa Japan bago siya bumalik ulit dito sa Philippines. So, ang work niya is, ano siya, Japanese, charot. Ano ba? Japayu. Ano nga yun? Ayun. Interpreter Parang- and translator. Ayan. So, magaling mag-Japanese si Dekun. Di I naman love masyado. it. Professional lang. Paano nga? Sample? Arigatou gozaimasu. Ano? Correct. Ako gano'n lang. Correct. Arigato, kampai. Otskare. Nani ako nasibayin daro. Sa to, dayo kudasai. Oh my gosh. I don't know. Pero yun. So yeah. So Dekun actually is one of the youngest member then of the House Philippine Chapter. It's not by age. Not by age. So yun, parang actually before siya magiging part ng Philippine Chapter, part siya muna ng Japan chapter. So import talaga siya. Naampon. Oo. At saka nung una, medyo nalito pa kami ni Mother Kopi noon kasi para na-confuse ako. Akala ko mag-visit ka lang dito sa Philippines. Pero she mentioned nga na parang you're a Filipino nga, ganyan. Pero yun nga, akala ko nung una, May training yun oo. for a while. Tapos biglang, dito ka na nga masistay. Kaya naging Philippine chapter na siya. So for a while, he was part of the Japan chapter. And now, part of the Philippine chapter. Yay. Dekun or David. Yes. Dekun in ballroom. David sa umaga. Dekun sa gabi. Charot. So, before we get into the ballroom details and everything, we want to get to know you more. Apart from, yon. Sino si Dekun? Sino si David Wow. outside ballroom? Sino si David outside ballroom? So yeah, professionally, I'm a translator, interpreter, Japanese language. Kasi I've been studying Japanese since I was grade 6, on and off. Wow. So yeah, studied Japanese grade 6. Tapos, nung college, ang original course ko is COE. So, mahilig din ako mag-programming. Ano yung COE? Computer engineering. Okay, yun pala yun. Yeah. Pero nabudol ako kasi ang akala ko more on programming siya. Pero more on hardware din pala siya. So sabi ko, ayoko na. At that time, aral na ako ng Japanese self-study. Tapos part ako ng isang org na dun sa university na nag-handle ng mga Japanese exchange students. So sabi ko, mag-shift na lang ako to linguistics, tas major in Japanese since medyo marunong na. Hello. Tapos, actually thesis na lang yung kulang ko. Tapos medyo tinamad ako magsabi. Huwag yung sabihin sa mga prof ko. Tapos, may age limit din kasi may scholarship sa Japan. Tapos at that time, yung girlfriend ko is an exchange student from Japan. Tapos pauwi na siya. So, sabi ko, parang nag-align lahat. Sige, I'll stop here, punta na. Sundan ko siya. Ay, para sa pag-ibig. Wow! Pumunta Kaya lang ng dinrate Japan. niya ako bago ako makarating ng Japan. Hindi siya nakatagal sa LDR. Nakakaloka. Ayun. Pero ayan, marami naman akong friends din doon. Tsaka gusto ko naman talagang pumunta. Although I didn't expect that I will be staying for that long. For 13 years. Yeah, 12 years. 12 pala. Mali. Dinagdagan pa ng isa. Ano ba yan? Ayan. Hindi ko naman talaga planon magtagal. Tapos, bumalik ako dito kasi sakto nag-pandemic, tapos nag-start na ng work from home. Tapos pang na-realize ko na I didn't need to be or work at an office para kasi especially sa work ko. Nung first ay computer web developer, tapos nag-shift na rin ako to full-time translator. Tapos hindi naman siya kailangan talaga sa office. So, hindi na lang ako umuwi dito para ma-experience ko pa ang sun, ang beaches ng Philippines, which I I miss so love much. it. Going back to your roots. Ganon. Yes, exactly. Pero grabe, no? Parang bata ka pa lang, gusto mo nang mag-learn ng Japanese. Bakit Japanese, specifically? Time na yun, merong TV show. Dahil pala sa TV show. Yeah, may TV Takeshi's Castle. No. Hindi pala. Iba pala yun. may TV show na nag-showcase ng Japanese culture saka technology. Okay. Tapos parang na-interesado ako. Tapos yung
Actually, ang dahilan kung bakit ako nag-start mag-learn ng Japanese language in and of itself kasi gusto kong makapagsalita ng something or makapagsulat ng something na hindi maiintindihan ng mga tao sa paligid ko. Yeah. Bilang isang recluse at anti-social person. Okay. So, yun. Doon nag-start. Amazing, no? Nakakatuwa kasi parang ang galing lang. Wala lang. Kasi Japan, kasi actually doon ko rin unang nakita ang ballroom, to be honest. Yun yung first country I visited outside Philippines to be part of the scene. Wow! Yeah. I love it. I love that connection. Ganyan. So, eto, how did you become a part of ballroom when you were in Japan? Yeah, so, kasi medyo, I'm a bit of a jack of all trades. So, or biter or cultural appropriator. Depende on your context. Pero may mga, looking back, I should have been canceled. Pero, may nakita akong trick sa isang, gusto ko lang matutunan din. Before, nung high school, may hip-hop group sa school. Tapos, nagbe-breakdance sila. So, paturo ko ng isang freeze lang. Tapos yun lang. Gusto ko lang matuto ng isang freeze. hindi ko naman siya ginagamit as a way of parang to earn money or anything. Gusto ko lang masabi na, uy, kaya kong gawin yung isang yan. Kaya mo yung baby freeze. May isa baby freeze ba yun? Yes, baby freeze. Exactly. Yan. Tapos, nung time na yun, I was a part of parang banda dun sa company namin. Meron din silang mga orgs kasi sa company. Nga pala. Ayan na. Tapos parang may collab with a dance org within the company din. Tapos sabi nila, yung mga marunong sumayaw na kumakanta rin, sayaw ka na onte. Tapos nag-iisip ako, anong pwede ko sayawan? Tapos isa sa mga naisip ko, sa time na yun, nanonood na rin ako ng RuPaul's Drag Race. Tapos the death drop sila, which is not what we call it. It's called a dip. A dip? PSA. Again, a dip? Yeah. Parang ibang dip niya. Salsa dip ba? A dip. May sauce. A dip. Yeah. A dip. Tapos yun, naisip ko, gusto ko siyang matutunan gawin. Tapos naghanap ako ng mga tutorial sa internet. Dalawa yung nakita ko, isang from a drag queen, tapos isa from Mother Kopi Mizrahi. Tapos I found her way of teaching very interesting. Tapos, her personality din kasi, kahit dun sa video mo lang, makikita mo na napaka-humble, napaka-frank. Parang, wala lang. Gusto lang niyang magturo. Tapos, so, medyo na-rabbit hole ako nun sa iba niyang videos ng voguing na rin. Tapos, parang, isip ko, kung gusto ko talaga matuto nito, sa kanya ako magpapaturo. Kaya lang nung time na yon, yung work ko is medyo it's not giving. Medyo hectic. Wala sa sked. So, start ako online classes muna. Tapos hindi pa siya regular kasi minsan hindi rin umaabot sa may overtime. Hindi rin nakapasok. So, that was 2019. Tapos nung nag-pandemic, so nakapag-work from home na, madali nang i-adjust ang oras. Pwede nang walang overtime, diretso agad. Yeah. So, nagpag-start ako mag-regular online classes sa kanya. No? Tapos, eventually, 2021, yung first face-to-face class. January 2020. With Mother Kopi din. Yes. I love it. Tapos, nung una, hindi ko pa alam kung... Well, alam kong medyo big deal siya. Kasi may title eh. Although, hindi ko pa alam ibig sabihin kung ano yung legendary. Basta, oh, wow, legendary. Tapos, parang mother. Tapos nalaman ko lang eventually kasi may isang drag queen sa Philippines na nakita niya, nag-lesson ako kay Mother Kopi. Tapos parang, oh, you're learning from Mother Kopi. Oh, wow, sikat pala siya kahit sa Pilipinas. Yeah. Later ka na lang nalaman. I love. So anyway, ayun, nag-start ako lessons sa kanya ng 2021, tapos dire-diretso na siya. Although late na ako nakapag-start mag-walk ng balls mismo. So hindi pa ako part ng ballroom, nag-lessons. First ball ko is major ball, Kiki yata siya. Mini Kiki ball nila. Monthly Kiki ball, which is Tokyo Kiki Lounge. If you have a chance to go, nasa Tokyo siya every month. And which is mostly si Hiha Babylon. Tsaka with other pink ladies, with Mother Kopi. Yun yung first ball na winok ko. First ball experience mo in Japan. Yes. I love it. So, ano yung winok mo nung time na yun? Which category? Performance? Beginners runway tsaka beginners Vogue.
Tapos nakapag-GP ako ng runway for ay! Sorry. Come on. I love. Tapos yun. Kaya, tapos naramdaman mo talaga yung parang very welcome, lahat isa-celebrate ka. Yeah. So, na ako, nalulong. Yeah, you were drawn Yes. into the community Yes, exactly. because of the acceptance, the Yes. energy. Actually, oo, ganun nga, not only in Japan, I think internationally rin. Especially if mas nafe-feel mo siya lalo sa mga mini kikis. Kasi parang very intimate yung space where they held the balls, ganyan. Tapos hindi pa siya yung super competitive. Yes. So it's very celebratory, kumbaga. Like really showcasing na parang we see you, we celebrate you, we wanna acknowledge your presence on the runway. I love it. Na-enjoy mo? Na-addict ka? Yes, na-enjoy ko siya. Kaya alam nung, kasi medyo naging hectic na uli yung work ko. So, hindi sobrang regular. Supposedly monthly siya eh. Pero hindi na ako nakapag-walk na regular. Parang, yung second ball ko hindi ako nakapag-walk sa sobrang pagod. Parang nanood na lang ako. As a spectator ka. As a ganyan-ganyan. Yeah. Pero kasi syempre, kilala mo rin yung mga nag-walk. Nakilala mo na sila through trainings din. Yeah. Tapos, lessons, trainings. Tapos, kakapunta mo sa balls. So, kahit to support lang, nararamdaman mo pa rin yung warmth nung space. Yeah. I love. So, how did you become a part of Japan chapter? Yan na. Yes. Ayan. So, nung December 2022, may i-hold na major ball si Mother Kobe. Discovery Ball. Yeah. Ayan. Tapos, Discovery Ball. nung time na yon, sabi niya, gusto niya daw i-grow yung House of Mizrahi. So, sa Japan, specifically. In-invite niya ako, tsaka yung kasabay ko ring lesson sa kanya ever since, si Lorla Mizrahi. Yeah, Siya ba yun? Yes. Lorla, yeah. Yes. Tapos, nung una yun, kasi alam ko nang pauwi na ako. Kasi December din ako uuwi. Yeah. Tapos sabi ko sa kanya, kaya parang, syempre, I'm very honored. Tapos gusto ko rin maging part. Kasi, one of the reasons I joined ballroom din kasi is because of family. Tapos, when I went through a crisis in Japan, the ballroom people supported me. Tapos, Mother Kobe always gave me kind words. So, sabi ko, I'm very honored. Tsaka, gusto ko rin talagang sumali. Kaya lang, pauwi na po ako ng Philippines. Anong gagawin natin? Sabi niya, Mother Kobe. Paano na yan? Sabi niya. Tapos, so, nung pagkasabi niya sa akin nun, hindi muna ako nagsabi ng yes or no. Sinabi ko lang sa kanya yung situation. Tapos, eventually, nung bago mag-ball na mismo, sabi niya na, kasi malaki din naman ang Philippine chapter. Sabi niya, malaki din ang ballroom scene sa Philippines. Tapos, pwede ka pa rin mag-continue ng training with them kahit bumalik ka na ng Pilipinas. Pero gusto ko pa rin maging part ka ng house. Sabi ko, G. Edi go. Thank you so much for the opportunity. Yeah. Although, syempre, medyo as ninenervyos pa ako noon kasi meron akong imposter syndrome. So parang, do I deserve this? Ganyan. Mabibigyan ko ba ng justice? So hanggang ngayon naman actually, there's always intrusive thoughts. Pero, usually yun yung mga nag-hunt sa atin. Yung parang, am I in the right space? Do I deserve this? Ganyan. Pero, it's Mother Kobe. She's been guiding me through for few years nung time na yun. So parang, if I will join the house, it would be Mizrahi. No questions talaga. Although ang bala ko talaga nun, pag uwi ko dito, hindi mo na ako mag-join sa Japan kasi parang pag join ko, uwi agad parang gano'n. Parang weirdohan din weird, ako. Parang ano tawag doon, eat and run, parang gano'n. So, oh my gosh. So, nung una inisip ko actually, hindi mo na ako mag-join. Pag uwi ka ng Pilipinas, may kitraining muna ako sa inyo. Pag-take ako ng lessons. Tapos, tsaka ko i-open up uli yung subject na pwede ba akong mag-join. Sabi niya, hindi mag-join ka na. Adi go. Pwede mo na kapausap. Mabilis. Why not? Ganyan. Actually, yun nga we had a conversation rin ni Mother Kopi. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Parang confused ako. Ano po? Kasi nung una, akala ko talaga, as in, dadalaw ka lang dito, like for a few months, ganyan. Tapos nung sinabi niya na babalik ka na dito for good, inassure ko pa talaga na parang, are you sure, Mother, that he will stay here for good? Ganyan. Kasi parang kung ako yung taga-Japan, parang,
Kaya, pero yon when everything was clear, parang sabi ko, yeah, of course, yeah, he'd be part of the Philippine chapter na. So parang, yon mayroon lang turnover. Turnover na paggaganap. Pero syempre, parang I also told yung chapter here in the Philippines na parang, magiging Philippine chapter ka na. Kasi usually here, we have a process na parang nagiging trainees muna, tapos i-vibe namin yung energy kung pasok siya sa chapter here in the Philippines. But of course, syempre, trust ko na rin yung decision ni Mother Kopi. So parang, okay, go. Kaya siguro, nagkaroon lang na time na parang nagulat sila, ay, Mizo na agad Philippine chapter. Who is he? Parang may ganong eksena lang. Pero syempre, eventually, ganon siya talaga. That's how we embrace family as being a part of the house, ballroom generally. Diba? Open arms, pasok! Yes, which is what I love naman about ballroom. Yeah. So ano na-feel mo nung una mo nakilala yung mga Philippine chapter members? Sino ba yung unang nakilala mo? Hindi ko na kasi maalala. Nakilala as in, dito, sa Philippines, na-encounter na Miza. Actually, online. Finalo ako ni Oz. Okay. Tapos yun lang. Bago pa ako bumalik ng Pilipinas, no? Oo. Parang never kami nag-usap. So, lang, mutuals lang kami. Tapos hindi pa kami Mizrahi din. I think nakita niya lang ako sa lessons ni Mother. So, siya yung first point of contact, I suppose. Pero wala kaming conversation. Ang pinakauna kong nakakonverse ay sa'yo, nagsabi ako na mag-join ako. Tapos, ang first exposure ko sa yung sa house? Sa actual physical na ma-meet is nung may training sa I forgot where. So, nung naligaw ako, napunta ako ng Luneta. Tapos basta sa Quezon City siya. Tapos nagkamali. Si Google Maps kasi, kung saan pinapapunta. Napunta ako ng Luneta. Medyo mali. So, tapos nung time na yun, so parang sabay-sabay ko na silang nakilala. Yes. Tapos, kasi training agad yun, di ba? Ang mostly sa Japan, more on lessons ako. Hindi pa house training talaga. Siguro house training. Tapos yung house training, hindi rin siya Mizrahi house training. Kiki house training siya. Parang jam. Jam. Yes. So, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, late pa ako, di ba? Tapos, pagdating ko doon, parang tense battles na yata sila. So, parang wala man lang stretch lang. Sabi ko, parang hindi kakayanin ng tita body. So, ayun. Tapos, so, hindi ako join sa mismong tense tsaka battles. Pero, after everything, parang asked ng comments from everyone kung ano napansin. Tapos, parang feeling ko naman, wala akong kinontribute. Tapos, magko-comment agad ako. Kala mo kung sino. Nakarating lang. Tapos, tsaka. Parang ganun. Hindi naman. So, medyo tawag dyan. Na-anxious ka. Yeah, hindi ko alam kung tama ang gagawin, kung paano ko lulugar sa Yan. Tapos after dinner naman, ganyan-ganyan. Yun, medyo nakilala ko na ng paunti-unti yung mga tao. Yeah. Tapos, with trainings, saka minsan may gig. Doon din naging mas close. I love. Sino nga ba yung nasa training na yun? Hindi ko maalala. Sa training na yun, si Cantor, si Lacan, si Ponla, si Oz. Meron pa, si Kate. I feel like onti lang tayo ng time na yun. Yeah. Pero I feel like sila yung mga active at the time na you came in. I love. Yung core members. Sila yung active nung time na yun. I love it. Diba? Ano yung feeling mo nung nakita mo yung mga tao? Like parang, may ganun ba feeling na parang, shit, kinakabahan ako. May feeling ba talaga? Parang, kasi, hindi ko alam, audition ba to? Para baka mamaya tanggalin din ako pagbalik ko ng Pilipinas. Bigla i-chop pala. Oh my gosh. Tsaka actually, chinek ko na lahat ng social media ng mga tao. Nag-stalker na pala. Kasi hindi ako nag-a-add unless hindi ko pa nakakausap. So, tinitingnan ko lang kung anong klase ng mga tao. Si So, actually, alam ko na lahat ng pangalan nila bago sila magpakilala sa akin. Pero secret lang. Pero kunwari hindi alam. So, ayan. So, syempre kabado kasi late ako. Tapos parang pagbukas ko, dito ba yung tama ba yung room? Tapos parang, sabi niya, ay, ikaw yung taga-Japan, sabi niya. Tapos nag-English pa sila nung una. Akala, hindi mo Tagalog. From Japan. Diyan ka lang, search ka lang. Ganun. I love it. So, may kaba, may excitement din, syempre. Tapos, hindi mo kasi alam kung makaka-vibe mo talaga. Yeah.
Pero okay naman. Yeah, I love it. Sino sa members of the house, yung parang first tingin pa lang, nag-click na. Love at first sight pala yung charis. Yung parang, alam mo na parang, naramdaman mo na parang, energy nitong taong to. We're gonna get along. Parang ganyan. Energy-wise, si Oz siguro. Kasi siya yung una nag-follow sa'yo. Tsaka yung same ng generation, same nung generation, yeah. Which is same with you din. Oo, yeah. Tapos pareho pang, balahura, haliparot, mga ganyan. So, medyo same kami na yun. Yeah. So, si Oz. I love it. Oz. Sino yung parang feeling mo parang, wait lang, parang medyo, hindi ako sure. Yung ganong energy na parang, magiging close ba talaga kami? Yung may kailangan pag-isipan sila ka. Naaway talaga sila ka. Pero ngayon, kamusta naman ang pagmamahala namin nila, di ba? As siblings. Yeah. Bakit? Kasi nung chinek ko ang Instagram ng mga tao, siya yung pinaka medyo look at me, ganyan. Yeah, diba, medyo, has that energy. Yeah, so, parang feeling ko, ba yan? Bida-bida. Bilang isang conservative person, parang hindi ako May ganun kang pero, kanya. I mean kasi, based siyempre, on social media lang naman yun. Tsaka, as a commentator, kailangan mo talaga magbida-bida kasi talaga. True. Wala ka magagawa. You really have to own the space, It's the important stage. din naman. Yeah. Tapos yun, pero nung nakausap na, kita mo naman ngayon, di ba, kung magbalahuraan. Yes. Parang wala lang. kung read, shade, shade. True. I love it. Pero that's honesty. That's true love. Yeah, tsaka all in lang naman. Hindi naman totohanan, joke. Oo, true. Tsaka makakapag-joke ka lang naman ng ganun kapag talagang close na kayo. Yes, diba? Magkakilala na kayo. At saka I feel like mas super na-develop rin yung relationship, yung nag-show tayo, na parang, ganito pala yung pag-navigate. Yes. And ako, to be honest, I appreciate that you're present, always present for the house. Na parang kahit bago, pero parang, active siya. Talagang making time, ganyan. So, yun, talagang you made time to introduce yourself to the house, talagang be a part of the house. Kaya yun. Yes, Dekun. Eto, I wanna, kasi, bakit Dekun? Why Dekun? Diba? Yung pa mahaba, Dekun. Actually, Instagram handle. Mother, sa Instagram handle lang mahaba yung day. At saka yung ballroom name mo, diba? Ay, Dekun. Anyway. Kasi, palayo ko siya sa Japan. Tapos, since doon ako nag-start, tapos yun yung pagkakakilala sa akin talaga ng mga tao doon. Yun na lang yung ginamit kong name. Although, pinalitan ko yung spelling kasi syempre hindi niya naman mababasa. Nag-inarte ako. Yes. Kasi, yung day is short for David. Yeah. Tapos, yung kun parang honorific nila, parang totoy. Akala ko cunt. Ay! Later na lang yun. Ang saya. So, okay. So, in Japan, you walk performance. Yes. And runway. Specifically, American or European or... Actually, nung time na yun, hindi siya separated. Hindi siya separated. So, nung first time ko nag-walk, tense ko is American, tapos yung battles ko European. Inalaw naman nila. As a mini kiki. Yes. So, yun. And here in the Philippines, you've been walking... Performance. Runway. Lip-sync. Yeah. Oo nga, kasi we have lip-sync. Actually, you've been nailing lip-sync. Yes. So, nakikita yung personality mo in lip-sync. And also in performance and everything. Parang yung runway, medyo minsan-minsan lang, no? Hindi na rin ako masyado nakakapaglakad. Pero I love. Tapos ngayon, mas kind of you're exploring other forms of, kasi you started as Vogue Femme. And now? Nagtutraining ng New Way, transition here. So yun, exploring. I love. Kasi sobrang flexible mo rin na. Naturally, flexible ka na. So yun. Yeah. Sa lip-sync kasi, nag-gravitate ako sa lip-sync kasi background ko talaga is singing, musical theater. Oo. So, hindi naman talaga ako dancer. Oo. As a banda. Yes. As a banda person. Sample. As a choir person.
OMG! Pero oo nga, no? Ang ganda ng boses mo, actually. Sabi nga nila, bakit Kasi yung boses ko ganito eh. Ay! Sorry. Ayoko. Hindi lang halata pag nagsasalita kasi yung iba yung Becky accent lumalabas. Pasample naman dyan. Ano ba magandang kanta? Hindi ko alam. Ano ba? Sample naman ng banda, Banda kanta? Theater banda eksena. Theater banda? Ay, hindi ko alam. Pinapahirapan ako ni Mata. Ano gusto mo kanta? Hindi ba tayo maka-copyright, Kerry? Hindi, okay lang yan. Maiksi lang. Oops! Wala pa eh. Anong kanta? Kahit ano. Okay. Wait lang. Ang start nun. Bilang kasi, ako pangarap ko talaga maging singer. Charos. Di kasi, video kay Queen ako. Ayan. De, joke lang. Wala lang. Kasi, like, maganda yung boses niya, pati sila kan. Kaya siguro, siya. Kaya nag-vibe. Kaya nagaganon kayo. Kaya syempre, walang vocalization, makamama. Okay. Sing once again with me our strange duet. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glance behind. OMG. Hindi tinapos. Tumatas yung ko. Okay lang mataas na baka pumiyok. Pero tumatas yung balahibo ko. Oh my gosh, grabe. Sobrang buong buo. Wait lang. Wag na. Wag na natin i-attempt. Ayoko na. OMG. Kaya medyo rin ako sa lip sync. Ang layo na pinunta na. Oo. Yeah. Kaya, actually, nakikita yung emotions mo, nakikita yung storytelling mo nung pag nagli-lip sync ka. As mas in. madali siya for pag And it's so playful. Yay. Ang saya. As in. I love it. Tapos new way naman, kasi bilang sumasakit na ang kasuan, nag-stretching ako. Ayan, para makakapag-relax. Stretch and more stretch. Ganyan. But saka parang for me, mas nakakahinga, mas grounded ako pag new way. Plus, iba rin kasi yung energy, iba yung presence ni New Way when you're doing it, the intention of every line, every pose is very different, di ba? Wala lang, siya lang. Yeah. Arte-arte lang, ganyan. Kasi ewan ko, for me, Vogue Femme ay either malandi or parang super lande. or mataray. Yeah, or like expressing Oo. frustrations, Yes, ganyan. As a person, malabas lang naman yung ganun pag Laseng. true. Ayan, kaya medyo may kailangan hugutin bago siya lumabas for Yeah, makes sense. Ay, ang saya. So, since you've experienced yung kultura ng yung ballroom scene sa Japan, tsaka ngayon here in the Philippines, mas nagda-dive into ka na since lagi na siyang, hello, andito ka na. What is the difference that you've observed from yung kultura doon at saka yung, I mean, not the kultura, the ballroom doon at saka dito? Ang una ko talaga napansin is yung extravagance ng kiki scene dito compared sa Japan. Kasi yung mga pinupuntahan kong mini kiki balls, walang dress code, tapos so actually nung nag-runway nga wala lang civilian clothes na. Yeah. As in how it's you done. walk, yes. Ay, kumbaga, come as you are, parang gano'n. So, yun yung isa sa mga una ko napansin na parang, kiki ball, pero parang major ang effects ng mga major ang tao. atake. Yes. Bilang bida-bida lahat na nandito sa Pilipinas. Tapos ang laki ng ng venue, ganyan. Bilang bida-bida at very creative. Yes. Ang kiki houses in the Philippines, Exactly. very competitive in a healthy way. Tsaka mahilig talaga kasi ang mga Pilipinong mag-inarte. Yes, mga gara-gara. Magpaandar. Yan, yun yung isa sa mga napansin ko. Tapos, secondly, sa Japan, although recently medyo mas nagiging open na siya, mas dumadami na yung LGBT community. Nung una kasi talaga, more on dancers.
Yeah. yung sumasali. Yeah. Tapos, mas dito, kasi dito talagang lahat. Yeah. Very open very connected to the LGBT community, napansin ko. Yeah. Tapos maraming bata, ang daming batang sumasali. Actually, no, when you came in, parang ang daming up and coming kids, youth, yes, na talagang, as in, really kiki talaga. Yes. The purpose of a kiki scene. Talagang nakakatuwa na parang nandun na. Kasi to be honest, dito rin naman, before, when we were starting, no, 2016, 17, parang, wala masyadong kids, wala masyadong nasa teens. Tapos, na-intimidate pa, karamihan. Kasi nga parang iniisip nila na parang, for dancers. Kasi like, medyo bulk of nagwo-walk dancers din. And I feel like, minsan ganun talaga. And it takes time, diba? For it to be as how it is now. Yun, ano pa? Tapos kasi, may yung difference din ng kung gaano ka-accepted ang LGBT community sa Philippines at sa Japan. Yeah. So doon, meron silang, kumbaga yung dating malati dito na parang gay center. Tapos, doon lang nagko-concentrate yung mga LGBT people. Tapos, kuwari, meron, kasi dito, mas open tayo. Hindi siya completely accepted, pero hindi rin siya completely tinatago. Yeah. Doon kasi mas marami pang medyo, hindi pa kayang i-open up sa society yung kanilang expression. Yes. So, yun yung isang naging major difference. Kasi, hindi nga lahat nakakasali agad. Kasi kailangan, parang, well, although, ayun, isang naging mas, hindi naman mas, may open din siya, kahit ito naman, for allies, not members of LGBT community. Yeah. Ang nangyari lang kasi doon, parang mas marami siya. At nung may time na mas marami na allies kaysa sa actual people. Yeah, actually, yun rin yung napansin ko. Yeah. Even during my recent travel, na parang ang daming allies na nandun. Which is, I feel like, okay din. Which is, yun yung nga rin yung malaking difference here in the Philippines. So, yun. Eto, question. Yung mga, apart from, di ba, na-mention mo sila Kan, yung medyo parang ganyan. Parang, wait lang, are we gonna be close as brothers and sisters? Ganyan. Sino sa members of the house, current chapter, yung feeling mo parang, most likely, siya yung lagi mong, parang confidant mo. Na parang, when something just pops into your mind, na parang, I feel like, etong taong to, maintindihan niya ako agad. Ganyan. For me kasi hindi naman ako to a certain person lang. More on pag may naisip ako, diretso sa GC. Although, if I have to pick one person, siguro ikaw, Mon. Aww. Kasi syempre, madalas tayong sabay umuwi. Actually, bilang East Side. Yes. Ganyan. Ayan, tsaka magkalapit ang edad. Tapos, may G, secret na yun kung ano ang edad. Oo. Nasa 20-something pa lang kasi kami pa rin. Hindi ko tulad yung iba. Oo nga. Ayan. Tapos, syempre, pag mayroon kang, tawag dito, worries, yan, unahin mo sa mother. For me. Appreciate kasi that. naman ako, one of the reasons why I gravitated to ballroom din kasi wala akong connections with my family. Wala. I mean, physically, they're all alive. Pero, weird, ganyan. So, ayun. So, hindi ako parang this certain person ang connection ko sa house. More on the entire house. More on the family I concept. love it. And we're so happy. Baka meron ka bang kagalit sa akin? Kagalit talaga yun. Wala naman. Charos lang. Wala naman. Baka may galit sa akin. Wala na. Sabihin nyo na. That is the time. Kaloka. Pero yun, yeah, I feel like, it's nice that we're having that kind of relationship and now we're like rebuilding the house, like may new members and like we're doing how it was before. Kasi syempre nagkaroon ng time na parang everyone's busy, everyone's doing their thing, and now we're kind of like,
and how do I say it? Parang reconnecting as a family. And you're here with us. Yahahahas! Okay, eto naman. May ano ko. Like, in terms of ballroom, are there any other categories that you would personally want to explore? Like, itong specific category na to, I feel like I want to walk in the future. Body or sex art. Mga ganun. So if Bilang on the road to Borta. ready na ba kayo to see Dekun? Actually, Are you gusto ko ready i-try to talaga feel lahat it ng off? categories. Kasi sabi ko anong start, jack of all trades naman. Yeah. So gusto ko talagang kahit tikman lang isa-isa. Experience. Para malaman kung ano talaga. Yeah. Para rin mas maintindihan mo rin. Yes. No? I love it. Abangan nyo ang body ni Dekun. Baka ano pa, 2030. Grabe! Ready ba kayo sa katawan ni Dekun? Yeah. Ganyan. I love it. Tapos parang ito, I also wanna ask, what country would you want to like visit in the future? Like, syempre, nanggaling ka sa Japan, tapos ngayon Philippines. As a young voguer, I feel like yun yung ano mo ngayon. Yun yung, you're at that journey. Like, trying to explore different cultures. Ano yung country na parang na-curious ka na you wanna experience their community? Ballroom scene. Syempre, New York. Yes. Tapos, dito rin sa Asia, Southeast Asia, Taiwan, and Korea. Ready na kayo? Are you ready for the good? Yung talaga eh. Are you ready? Sa sa New York, syempre gusto ko rin makita yung scene. But most importantly, gusto kong ma-meet yung mga Mizrahis sa New York. Yeah. And father, syempre. Yes. Yeah. Gusto ko makakonect with them. Tapos, dito naman sa Asia, yung mga nakamit ko na before, din sa Japan, mga meet ko na andito rin. Yeah. Mga internationals. Gusto ko makakonect ulit. Yeah. I love. Specifically, sino yung gusto mong locally muna. Makabattle. Sino yung gusto mong makabattle here in the Philippines? Like, well, in terms of battle naman, hindi naman siya necessarily like parang may something. May galit ako dito sa tao. Kaya gusto ko siya iba. Pero like, someone who you know that will really challenge you and really like elevate your craft. Sino yung gusto mong makabattle here? And what specific category? Ang gusto ko talaga is Jaja. Pag ready na ako mag-new. I love. Manda ka, girl. Father. Dirty. Father, Jaja, yes. Dirty, Revlon. Ganun. Kasi, for New Wave. Yes, for New Wave. Gusto ko yung moves niya, yung presence niya rin. Kapag nag-new wave siya, iba. Tapos, as a person din, nakaka-connect ko naman siya. As a person. Bakit mo tinawaran niya as a person? Wala lang. Parang, kasi akala ko, as a person, parang gusto ko lang siya makabattle. I mean, nagkaka-connect din kasi kami every once in a while. Yeah. Tapos, I like his energy. Like their energy. Tsaka, parang pag nakabattle ko siya, mas maintindihan ko kung paano siya mag-isip. Yeah. I love it. Okay, ito, isa pang medyo, controversial. Medyo controversial. Siyempre, nung pagdating mo dito sa Philippines, nung first, ano ba yung first ball na na-encounter mo dito? OTA ball. So, nung nakita mo yung mga other peeps, the kids, other members of the ballroom community, natatawa ako. Sino yung parang, yummy. Nacho. Nacho Revlon. Diretso, Nacho. Yummy. Yeah. Hi, Nacho. Dekun. Hindi na kailangan pag-isipan yung mga ganyan. Handali lang naman pala ng questions dito sa interview na to. Akala ko na, makakabahan ka. Nakakaloka. Okay. Sino naman ang member, any part of the community na parang feeling mo, parang nafe-feel mo na ano yan? Wait lang, kasi may dumating na bida-bida. Charot! Joke lang. Speaking of, alam nyo na, ang ganyan. Sino naman yung, wait lang. Yung parang nung nakita mo sa community, it was like, ooh, the energy is like giving mayaman. Yung parang one of the energies na parang tumatak agad sa'yo as an outsider
dun sa ball na yun, na parang curious energy, parang ganyan? Si Lady Vanessa de la Blanca. Oh, I love it. Kasi ano yun eh, parang first, I think surprise category. Yeah. Tapos, wala lang, kinain. Oh, actually, that was her first. Yes. Oh! Yeah. Diba? Actually, she and Jamaica. Oh, si Yung Ja. Yes. Yeah. Miss Their Jamaica. energy is just like sumasabog. Yes. Na unforgettable for you. I love it. Okay, ito question. If there is any international like voguer that you would want to judge you, give me top 3. Na gusto mong i-judge ka na parang, shit. Pag nakita kong sila yung judge, I'll walk that ball. Top 3? Or ikaw? Bala ka. Actually, makancel na naman ako dito. Kasi, kasi nga, di ba, ang, medyo mahabang, hindi naman mahaba, pero mag-explain ako pa, disclaimer. Ang di ba, I was drawn to the ballroom culture because of the family. And one of the parts naman ng ballroom na hindi ko masyadong gusto ay ang ginajudge sa family. So, medyo mahirap ng question. Gets naman. Yeah. Kasi hindi naman ako competitive. Yeah, gets. Pero kung pero ito like, yung judge, tapos mapapawa ko. You just want to show yourself. Yes. First of all, express yourself. Mother Kopi. Okay. Yes. Tapos, sino pa ba? Krik! Loading! Loading. Kailangan mag-isip. 5, 4, 3. Category. Hirapan! Siguro yung mga nakikita ko lang, Leomi. Leomi. Okay. And, hindi ko alam kung nag-judge siya. Mm-hmm. Pero, si Father Jack. Mother Jack. Mother Jack. Gorgeous Gucci. Yes. Na-judge ka na ba ever? Nag-walk ka na ba ever na si Mother Kopi yung judge? Never pa? Rainbow Ball. Yeah. At saka yung minikiki sa Japan. Yeah. I love it. Yes. Nakakatawa. Wala lang, naalala ko lang bigla. Kasi diba first ever ball mo in Japan was the Discovery Ball. Major ball, yeah. Major ball. Actually, yun rin yung first. Wala, masingit lang. First ball ko rin yun sa Japan was Discovery Ball. Kaya it was very meaningful to me. Kaya parang yun rin yung, wala lang. It's the road to being a Ms. Roy. Yeah. Sana sinabihan mo para nakasabay ako. 1, 2, 3. Wala lang. So yun, ayun. Ito, question. Like kasi kanina na-mention mo na yung yummy. Na-question mo na that presence, that energy. Sino naman yung parang, here in the Philippines, you feel like you're most intimidated? Yung parang pag nakita mo siya, parang shit, andyan na naman siya. Or yung parang, I feel like, hindi as a person, as a battler, ganyan. Yeah. Neytiri. Neytiri ninja. But do you want to battle her? Maybe. In the future. Yeah. Hindi ko pa sure kung battle talaga ang gusto kong... Or exchange. O nga pala kasi you said earlier na parang hindi ka nandun sa zone. Yeah. Kind of. But yeah, exchange energy with her. I love it. Neytiri, so sweet actually. Yes, actually. But pwede kakain siya talaga. Gutom siya. Yeah. Gutom Kaya pala siya. payat-payat niya. Kaya pala ang sexy ni Neytiri. Laging gutom. Gutom siya sa runway. She's gonna eat. Pero yun. I love. So parang she has that energy, that ninja energy. Yes. Okay. So mentioning, I mean, I've noticed na actually, from our like Vogue nights, yun nga, na-mention natin kanina, maganda yung boses mo. And I already told you this, na parang, I feel like may potential ka in commentating. And a possible threat to Sino nga Lakan. yung pinakaayaw kong Ms. Rahi? Mapapalayas na nga yung pinakaayaw kong Ms. Rahi. Did it ever cross your mind na parang, I feel like I wanna try commentating? Yes, actually, on one of balls sa Japan, merong commentator versus commentator. So, nag-prepare ako nun. Kaya lang yun yung sinabi ko kanina na
napilitan ako mag-overtime tapos hindi na ako Sayang. Nanonood na lang ako. Pero like, you feel like, kasi ako personally, I feel like you can because of buo kasi yung voice. Hello, obviously, kanina. Sorry. No, parang there's that potential. Yeah. Diba? Tsaka may hilig ako mag-rhyme. Actually ako din. Charot. Dinamay, laging dinadamay yung sarili. Diba siya yung bida? Like, Sabi ka nga. Pero yeah. So, ayun. So, eto, question. What is something that you are most looking for? Parang iba yung grammar ko. Ano yung pinaka nilook forward mo ngayon in the scene here in the Philippines? Kasi when you came in, it's really like mas malaki na siya how it was than how it was before. So parang ang dami ng kikisi nung nandito ka, nagkaroon na ng mga major mainstream houses. So what is something that you feel like could add more to the community or you would want to see or any categories that you wish na parang sana meron ganun sa Philippines? Isa sa mga nilook forward ko is yung growth ng mga talagang batang kakasali. Yun, yung isa gusto kong makita talaga. Tapos, secondly, kung paano ma-recognize ng mainstream media ang ballroom. Here in the Philippines. In the Philippines, yes. Kasi parang they're trying to include pero parang hindi pa rin fully embraced. Parang nagkakapaan pa naman. Yeah, I wanna see where that goes. Category-wise, gusto makita talaga ng mga twisters. So, yes. May potential twister ba dito? Hurricane. Iba pa lang twister. Twister fries. Arte. Nakakaloka. Pero that would be interesting. I wanna see twisters. Let's see. Meron bang pwede? Abangan. Next episode. Interview tayo ng Twister Fries. Icon. Ano yun? Hindi ko alam. Wala lang akong maisip. Ganyan. Pero yun. Kasi si Dekun is like very young then in the community and we're so happy. We're embracing him as part of the house. We're so happy to see him here and grow and of course be part of the family and everything. At saka yung ako kasi sobrang bilib ako how he really like shows up for the community in any form of support that he gives. Like minsan just being there. Ganyan. Kasama ang kanyang payong. The ever-present pa yun. Hirap kasi maglakad. Kailangan ng support. So, yun. So, nakakatuwa. A special addition to the house. And to be honest, like currently, ako personally, I'm sticking to the current members of the house. Like what I'm saying. Kasi sobrang pinavalue ko each. Arte! Ganyan. So, excited rin ako makita yung growth ni Dekun. And I'm so happy he's part of the Philippine community now. From Japan to the Philippines. But of course, I'm excited to see you walk outside the country as well. Diba? And with the other misses as well. Alam nyo na. Come on. Let's go. We're looking for sponsors para sa tickets. So yeah, ikaw, personally naman, apart from what you wanna see in the community, personally, what else do you wanna improve on? Or where do you see yourself 5 years from 5 years from now? Hopefully buhay pa ako 5 years from now. Uy, wag ganun. Pero yun nga, what are your ballroom goals? Or, actually, na-mention ko na rin yata to before na since medyo bago pa ako sa scene, I still want to, parang gusto ko parang malaman kung sino talaga ako as a person and as a walker, as a part of the ballroom community. I want to figure out why I'm in the ballroom community, why mag-walk ako ng category, bakit, ano yung gusto kong sabihin. Tapos, yun yung biggest goal ko for. Okay, I love it. Tapos, so siguro excited to see your journey. Thank you. As later on, pag hindi na kaya ng katawan, I wanna be one of the supporters talaga. Ay, sponsor mo na. Ay, magsa-sponsor si Dekun. I love it. Ang life insurance policy ko. Nakakaloka.
Nice. Kasi, syempre, being a part of the community doesn't always mean that you're walking lang, di ba? It's what you do outside the balls. Supporting the kids, giving opportunities for the kids, and everything sa community as a whole. Yes. Okay, wait lang. May question pa. Ay, ito. Just for fun, just for laughs. Hindi pa ba yun yung kanina? Hindi pa. Last na to. As in fast talk, super fast talk. For the members of the house. Yes. Wait lang, baka may makalimutan ako. Sige, just a quick, like, best, ano ba? Best thing that you can describe. Basta first word that comes into your mind when you hear their name. Okay. Okay? Okay, game. Let's go. Sino bang member? Sabihin natin, Kate. Yaman. Sorry, Yaman, Kate. Okay, next. Twilight. Dancer. Tawag dyan? Traditional dance. I love it as a cultural dance. Yes, cultural dance. Okay. Next. Ozr. Haliparot. Haliparot, B. Savina. Woman. Well, hello. Darling. Lakan. Baby Damula. Mirana. Mirana. Paano ba di-describe si Mirana? Ang hirap na di-describe si Mirana. Pero ano siya? Pa-cute. Pa-cute. Ponla. Ponla, doll. Canter. Canter, kuya. Kahit mas matanda ako. Danny. Danny is protector. I love that. Freya. Freya, star. Well, wait lang. Sino pa ba? May nakakalimutan ba ako? Oh my gosh! Meron ba? Wait, OMG. May nakalimutan pa ba ako? Actually, feeling ko marami pa. Vasti. Navi. Navi is bunso. Baby. Baby, who else? Me. Kachikahan. Well. Sabi ko sana driver, ano? pero... Wait lang, may nakalimutan ako. Sino? Sino to? Wait lang. Wait lang. Si Clay. Si Clay, kasi medyo hawig yun. Pero sige, para maging unique. Lambot. Ay, lambot? Lambot ba? Parang hindi. Manza. Charot. Lambot ka daw. Manza. Buwis buhay. Buwis buhay. Sino pa? I feel like kasi si Dora, hindi ko pa siya nami-meet in person, diba? I haven't met her, so wala kang masasabi. Yeah. Diba? Sino pa? May nakalimutan ba ako? I feel like that's it. Oh my gosh! Tama ba? Shucks, kung may makalimutan tayo, OMG. Wala na. I feel like so. that's it. Yeah. Okay. Are you happy today? Yes. Yes. Ako din, I'm happy. I'm happy that David De Kun is a part of the House of Mizrahi, the iconic House of Mizrahi, Philippine chapter, and I'm so grateful having you. And in a short span of time that you're here in the Philippines, sobrang laki na ng contribution mo sa house. You're one of those na parang always there, especially ngayong mga time, especially nung mga time na everyone's so busy doing their own thing, you're there. And yun nga, like I mentioned earlier, you are doing your best to show up and like, yeah, may drama-rama moments pa nga tayo, di ba? OMG, kachikahan talaga, ka-arte-arte. So, yeah. So there's a lot to look forward to with De Kun, with the house, and of course, the Philippine ballroom community. Yes. Thank you so much, Thank you rin for having me. Thank you so much for... Kinabahan ako sa interview. May mga eme-eme lang, ganyan. But yeah, so that's it. That's another episode of Ballroom Eksanahan. I hope you had fun. I hope you had arte-arte. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe. Follow him, follow me, follow us. Bye. Bye.